마가복음 11장 24절에 무엇이든지 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라고 그랬습니다. Sabi sa Marcos 11:24, anumang hiningi natin sa pananalangin ay paniwalaan natin, tanggap na natin ito. 이게 믿음으로 사는 삶의 시작입니다. Ito yung pasimula ng buhay na may pananampalataya. 근데 대부분 사람들이 기도를 나중심의 기도를 많이 생각합니다. Pero karamihan ng mga tao nakasentro sa sarili nila, yung prayer nila. 말씀 붙들고 기도하는 거예요. Dapat panghawakan mo yung salita ng Diyos tsaka ka mag-pray. 그래서 오늘의 말씀을 붙들어야 오늘의 기도가 나오는 거예요. Dapat panghawakan mo yung today's word para magkaroon ka ng today's prayer. 그러니까 오늘날 이제 기독교인들이 기도와 응답도 많이 오해하고 있어요. Pero maraming mga Kristiyano na mali yung pagkaunawa nila kung ano yung prayer at ano yung sagot sa prayer. 에덴 동산에서 창세기 3장 사탄이 아담과 함께 우리 모두를 나라고 하는 함정 속에 빠지게 한 것입니다. Sa handin ng Eden, ay andun nga yung pagkilos ng Diablo para mahulog yung tao sa paging sentro sa sarili. 근데 전부 다 나라는 함정 속에 빠져 있어요. Lahat ay nahulog sa kalagayan ng paging sentro sa sarili. 나에서 못 벗어나고 있어요. At hindi makalaya doon. 그게 인간의 근본 문제입니다. Yun yung pangunahing problema ng tao. 근데 이 말을 못 알아들어요. Pero hindi ito maintindihan ng mga tao. 나라는 함정에서 못 빠져나오면 미안합니다. 절대 자유는 없습니다. I'm sorry to say, wala kang tunay na kalayaan kung hindi ka pa nakalaya sa sarili mo. 절대 행복이 뭔지 morb니다. Hindi mo alam ano yung tunay na kasiyahan. 내가 누군지도 몰라요. Hindi mo alam kung sino ka 왜 사는지도 모릅니다. at bakit ka nabubuhay. 그게 인간의 근본 문제예요. Yun ang pangunahing problema ng tao. 그래서 나라는 함정에 빠지면 마귀에게 묶여 있는 거예요. Pag nahulog ka sa paging sentro sa sarili mo, ikaw ay hawak ng Diablo. 그게 요한복음 8장 44절입니다. Ito yung Juan chapter 8 verse 44. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 마귀의 일을 하는도다. Kayo'y sa Diablo na inyong ama at kung anong gusto niya, yun ang inyong ginagawa. 그 세상 모든 사람들은요 하는 일이 마귀의 일입니다. Yung mga tao sa mundo, anong ginagawa nila? Yung gawa ng Diablo. 저 러시아 푸틴 대통령이 그 큰 러시아를 통해서 전쟁을 일으킨 것도 마귀의 일입니다. Maging si President Putin, no, sa pangunguna niya sa pakikidigma ng Russia, ito'y gawa rin ng Diablo. 러시아의 데모노 톨스토이도 일단 복음 못 깨달으니까요. 죄가 뭔지 몰랐어요. At maging doon din mula sa Ukraine, makikita natin na siya rin hindi niya alam yung gospel, kaya hindi din makikipaglaban din. 내가 나의 주인 된 게 죄입니다. Yung paging Panginoon ng sarili, yun ang kasalanan. 그게 인간의 근본 문제예요. Ito ang pangunahing problema ng tao. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Roma 3:23, lahat nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 미안하지만 내가 나의 주인 된 상태에서는 하나님의 영광이 뭔지 짐작도 못해요. Sorry to say, kung ikaw yung Panginoon ng buhay mo, hindi mo alam nga na hiwalay ka sa kaluwalhatian ng Diyos. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하사 인간의 근본 문제가 뭔지 알게 하시고 거기서 빠져나올 수 있는 길 그리스도 언약을 세워주셨습니다. Ngunit inibig tayo ng Diyos at pinalam niya sa atin ano yung daan para makalaya tayo sa kasalanan paging sentro sa sarili. 이게 창세기 3장 15절에 시작됐기 때문에 그걸 원시복음이라고 그래요. Dahil ito yung nagmula sa Genesis 3:15, ito yung tinatawag nating original gospel. 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있습니다. Ang buong kasulatan ay tungkol kay Kristo. 그래서 창세기 1장 보면요. 본래 인간은 어떤 존재인가 알 수 있습니다. Sa Genesis 1, makikita natin ano yung klase ang original na tao. 그럼 창세기 2장에 보면 인간의 이 삶이나 하나님이 인간을 어떻게 지었는지 더 세부적인 내용이 에덴 동산으로 설명되어 있어요. Genesis chapter 2, tungkol sa Hardin ng Eden, at ano yung detalyadong kalagayan ng tao. 거기서 사람은 딱 하나만 붙들면 됐어요. Doon, isa lang ang dapat sundin ng tao. 그게 하나님의 말씀, 선악과 언약이에요. Yung salita ng Diyos na tungkol sa bunga ng kalaman na mabuti at masama. 자주 강조하지만 하나님은 말씀이십니다. Lagi ko inuulit sa inyo, ang salita ay Diyos. 여러분이 하나님의 말씀을 가볍게 여기면 여러분 하나님과 아무런 상관이 없어요. Kaya kung hindi natin pinanghawakan ng salita ng Diyos, wala tayong ugnayan sa Diyos. 그래서 오직 그리스도
말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분이 그리스도입니다. Kaya dapat tanging si Kristo na siyang salita na dumating sa atin ang panghawakan natin. 그래서 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있는 거예요. Ang buong Biblia ay nasusulat tungkol kay Kristo. 창세기 1장부터 계시록 마지막 장까지 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Mula Genesis 1 hanggang sa huling chapter ng Revelations, tungkol kay Kristo ang nasusulat. 그래서 성경 어느 곳을 열더라도 그리스도를 말해야 돼요. Kaya kahit anong bahagi sa Biblia ang buksan mo, dapat si Kristo yung sabihin mo. 그리스도 언약 붙들고 사면 복권 받아 나오라는 것이 성경 전체의 핵심 메시지입니다. Pag pinahawakan natin tayong si Kristo, ito yung pinakasentro ng lahat ng Biblia. 그리스도 언약 붙들지 않으면 선고받은 지옥, 영원한 지옥 형벌과 마귀의 올무와 나라고 하는 함정에서 벗어날 수 없어요. Kung hindi ka makakalaya doon sa patibong ng Diablo, ng sarili mo at ang impyerno. 아무리 큰 기업을 갖고 재벌 회장이라 할지라도 지옥 삶을 사는 거예요. Gaano man kataas ang posisyon mo, ari-arian mo, buhay mo'y mala-impyerno. 그에게도 답은 그리스도입니다. Pero ang sagot ay tanging si Kristo. 그 그리스도를 우리가 붙들었어요. At si Kristo yung pinangawakan natin. 근데 여러분은 망해가는 영원히 망한 상태에 있는 그 재벌 돈은 부러운데 내게 있는 그리스도는 자랑을 못해요. At makikita natin, kinaingitan natin yung malaking halaga ng pera na lilipas lang, tapos si Kristo nasa iyo, hindi mo maipagmalaki. 그래서 오늘 오직 그리스도 붙들고 오늘의 삶 속에서 믿음으로 사는 삶이 시작되시길 바랍니다. At nawa magsimula sa inyo na pangawakan tanging si Kristo, gawin yung 3 days, at kayo ay magkaroon ng buhay na nasa pananampalataya. 그러면 하나님께서는 여러분을 통해서 필리핀의 역사를 새로 쓰실 거예요. At panibago, nakikilos ang Diyos sa Pilipinas. 필리핀 이대로 괜찮습니다. At gusto niyo bang ganito na lang ang Pilipinas? 이대로 괜찮아요? Okay lang ba ganito na lang? 속히 종교 개혁의 주역으로 여러분이 서시기를 바랍니다. Nawa, tumayo kayo bilang main figure ng Religious Reformation. 하나님 복음을 주셨는데 우리는 그 복음을 종교로 바꿔버렸어요. Binigay ng Diyos yung gospel, yung ebanghelyo, pero ginawa nating religion to. 교회에도 보면 예배 드리는 사람은 보기가 힘들어요. Kaya maging sa church, napakahirap yung mga nagsisimba tumanggap ng blessing ng Diyos. 예배 구경하고 가. Kasi nag-observe lang sila sa worship. 그게 별 재미가 없지. At hindi sila nasisiyahan. 그러니까 뭐 좀 조금이라도 좀 끌어모아 보려고요. 개신교 목사들은 막 별 공리를 다 합니다. At napakarami na mga nasa Christian church na tinitipon nila ang mga ito. 그래서 내가 주인 된 자들이 듣기 좋아할 내용을 자주 말을 해요. At ang mensahe na sinishare sa kanila, yung mga gusto lang marinig ng mga tao. 그러니까 그리스도, 오직 전도 이 말 잘 못합니다. Kaya hindi nila alam yung tanging Kristo o tanging pag-ebanghelyo. 내가 내 주인 되어 가는 이거 지옥 가는 삶이요. Yung pag-ipanginoon ng sarili mo patungo sa impyerno. 그 말을 못해요. Pero hindi nila to masabi. 왜냐 전부 내가 나의 주인 되어 살아. Dahil halos lahat, Panginoon ng sarili nila. 그걸 당연한 것으로 여겨요. Iisip nila na natural lang naman to. 혹은 세상에서 이게 내가 나의 주인 되어 사는 그게 신성 불가침한 자유라고 그래요. At ito yung makikita natin na kalagayan o kaiba ng mga tao sa mundo. 마귀에게 매인 삶이에요. Ito yung buhay na nakatali sa Diablo. 속지 마시길 바랍니다. Huwag tayong magpadaya. 그래서 그리스도 언약 붙들지 않으면요, 미안하지만 선고 받아버린 영원한 지옥 형벌에서 벗어날 수가 없어요. Pag hindi natin pinanghawakan si Kristo, hindi tayo makakalaya sa parusa sa walang impyerno. 마귀가 나를 깍 올가 매놓은 이 올매에서 벗어날 길은 없어요. At walang paraan ng tao para makalaya siya doon sa patibong kung sa hinulog siya ng Diablo. 전부 나라고 하는 함정 속에 빠져 있는데 그 함정에서 벗어날 수가 없다니까. At hindi rin makalaya doon sa patibong ng pagkahulog sa pagiging sentro sa sarili. 그러니까 인간은 행복이 없는 거예요. Kaya nga hindi masaya yung mga tao. 돈 많으면 행복한 줄 아십니까? Kala niya masaya kasi maraming pera. 높은 자리에 앉으면 행복한 줄 아십니까? Kala masaya kasi mataas yung posisyon. 속지 마세요. Huwag kayong magpadaya. 그리스도를 나의 구주로 오직 붙들어야 비로소 내가 누군지 알고 행복이 오는 거예요. Si Kristo lang ang dapat panghawakan mo upang magkaroon ka ng tunay na kasiyahan. 그러면 그 그리스도를 붙드는 순간 내게 새 생명이 왔고 나는 그리스도의 군사로 새로운 삶을 살게 돼요. Sa sandali pinanghawakan mo si Kristo, nagkaroon ka ng bagong buhay at naging sundalo ka na ng Diyos. 그게 삼원을 붙들고 사는 기본 크리스찬의 삶이 되는 거예요. Ito yung basic na buhay ng mga Kristiyano na humahawak sa 3 days. 삼원을 붙들고 행복을 누리지 못하면 여러분 일단 아직은 크리스찬 아니에요.
Kung hindi nyo nararanasan na apply 3 days, di pa kayo Christian. 근데 참 오늘은 쉽고 간단합니다. Napakasimple lang na 3 days. 교회 강단을 통해서 주신 말씀 붙들고 오늘의 말씀 잡으면 돼. Yung pulpit message, pangawakan mo sa today's word mo. 아이는 아이들을 잡고 장로는 장로대로 잡고 각기 수준대로 잡으면 돼. Depende sa level mo. Kung bata ka, sa pagiging bata, kung elder ka naman sa church, bilang elder, pangawakan mo yung message. 그러면 그 말씀 붙들고 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라고 그랬어요. At sabi doon sa verse na binasa natin, kapag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos at nag-pray ka, humingi ka ng kahit ano, isipin mong tinanggap mo na to. 하나님 여러분의 창조주십니다. Ang Diyos ang lumikha sa inyo. 지금 세계 전 과학자들이 전부 모아서 하나님이 창조하신 이 우주가 끝에서 끝까지 얼마나 되는지 몰라요. Hindi natin alam yung bilang, pagsamasamahin man natin lahat ng siyentipiko sa buong mundo. 별을 몇 개나 만들었는지 몰라요. Hindi natin alam ilan yung eksaktong bilang ng mga bituin na ginawa ng Diyos. 어마어마한 우주 만물을 창조하셨어요. Gano'n niya ginawa ang kalawakan. 세상 과학자들이 뭐 별거 하는 줄 알죠? 아무것도 아니에요. Di pa sapat yung mga inaaral ng mga eskolar ng mga siyentipiko. 내가 오늘 한 마리 죽인 파리 그 생명을 살릴 수 있는 과학은 이 땅에 없어요. At wala pang tao, siyentipiko na kayang buhayin yung isang lamok na pinatay mo na. 생명의 주인은 하나님이시죠. Dahil ang Diyos lang ang pinagbumulan ng buhay. 그 우주 만물을 창조하신 그 하나님이 나의 주인 되어 계세요. Ang Diyos na gumawa sa lahat at sa lupa ay naging Panginoon na natin. 천국 보좌에서 다스리고 계세요. At sa trono ng kalangitan, siya ay nagahari. 그 주님이 내 영 안에 임하셨습니다. At siya ay nasa ating spirito. 너희는 하나님의 성전인격과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐. Di ba nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at nananaan sa inyo kanya banal na spirito? 천국 보좌가 내 안에 임하셨다니까. Ang trono ng kalangitan dumating na sa atin. 할렐루야. 이게 사실이에요. Ito yung katotohanan. 여러분이 묶여있는 가난이 사실이 아니라니까. Yung kahirapan na tumatali sa inyo, hindi yun yung katotohanan. 여러분이 빠져있는 나라는 함정이 사실이 아니라니까. At ikaw rin, sarili mo, ay nahulog ka sa patibong na yun, hindi yun ang katotohanan. 그리스도만 오직으로 붙들면 돼요. Si Kristo lang ang dapat mong panghawakan. 그래서 날마다 그리스도의 이름 부르며 사세요. Kaya nga, sa buhay natin, tumawag tayo sa pangalan ni Kristo. 아이들은 날마다 엄마 보며 살잖아. Diba yung mga bata, everyday nakatingin sila sa nanay nila. 우리는 그보다 더 그리스도만 보면 돼요. Pero higit pa dito, dapat tayong tumingin kay Kristo. 그러면 주께서 내게 주신 말씀이 붙들어져요. At panghawakan mo yung mensahe na binibigay ng Panginoon sa iyo. 그 사모늘이 감사함으로 붙들어지면요. 그때부터 그리스도의 군사로에서의 삶이 시작이 되는 거예요. Nang may pasasalamat, panghawakan mo yung 3 days. At bilang sundalo ni Kristo. 그러면 첫 번째로요. 이 믿음으로 사는 삶의 시작이 예배 회복으로 이루어지는 거예요. Number 1, the beginning of life lived by faith is the restoration of worship. 필리핀 사람들은요. 주일날 딱 한 번 교회 와서 예배 구경하고 간다니까. Marami na nagsisimba minsan sa isang linggo, every Sunday, tapos mag-observe lang sa church. 예배는 나를 드려야 되잖아요. Ang worship, dapat yung sarili mo, binibigay mo sa Diyos. 근데 예배를 어떻게 드리는지 몰라. Pero hindi mo alam paano gawin yon. 왜 헌금을 해야 되는지 몰라. Bakit kailangan mag-offering, hindi mo alam. 왜 말씀을 받아야 되는지 몰라. At anong tatanggapin mo, hindi mo rin alam. 그러면서 무슨 예배를 드립니까? So, anong klaseng worship? 예수 그리스도를 구주로 모신 사람은요. 이제 그리스도 안에서 참된 자유를 누리는 거예요. Sa isang tumanggap na kay Jesu Cristo, mararanasan nila yung tunay na kalayaan. 그럼 기본으로 일주일에 3번은 정기 예배에 나와서 예배를 드리는 거예요. And basically, weekly, meron tayong 3 klase ng worship. 거기에 주일 예배요, 수요 저녁 예배요, 금요 치유 기도예요. Yung Sunday worship, Wednesday evening worship, at yung Friday prayer meetings. 이 정기 예배 중에 하나님의 정확한 말씀을 확인하고 시편 1편과 같이 다윗처럼 붙잡고 누리면 역사는 하나님이 하세요. Panghawakan natin yung mga halagang mensahe binibigay sa atin, bulayin natin ito katulad ng Salmo 1, at takilang bagay gagawin ng Diyos. 이걸 깨달은 사람이 요셉이었어요. Katulad ni Joseph na nakaunawa nito. 가난에 묶이지 않았다니까. Hindi siya natali sa kahirapan. 이스라엘의 최고 왕으로 쓰임 받았습니다. Ginamit siya katulad ni David na dakilang hari ng Israel. 그래서 지금도 사람들이 필리핀에서도 데이빗이라는 이름이 많다고. Kaya maging sa Pilipinas, maraming may pangalan na David. 최고의 왕으로 쓰임 받았어요. Ginamit siya na maging dakilang hari. 아니 그가 성전을 짓는 준비를 완료하고 하나님의 그리스도를 엄청 잘 설명했어요. Pinumpleto niya yung mga preparasyon para sa pagtatayo ng templo at ipinaliwanag niya mainam si Kristo. 이를 누렸던 사람이 요셉입니다. Katulad din ni Joseph. 아버지 야곱 파스토를 모시고
예배를 드렸는데 요셉은 아멘하여 말씀을 잘 받았어요. At yung tatay niya na si Pastor Jacob, kapag nagbigay ng message, pinangahawakan ni David ng may amen na sagot. 그래서 주일날 여러분 반드시 예배를 통해서요. 세 가지 흐름을 꼭 파악하시길 바랍니다. At nawa, mapanghawakan natin yung tatlong flow kapag ka tayo nag-worship. 그게 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도가 붙들어지는 거예요. Mapanghawakan yung today's word, today's prayer, at today's evangelism. 그래서 예배 드리고 포럼 안 하고 가면 아무것도 안 돼요. Kaya nga, mas mainam kung mayroon tayong forum after ng message. 조별로 모여서 꼭 포럼 하세요. Pwede kayong by teams, magkaroon kayo ng forum. 그러면 나는 오늘의 말씀을 이렇게 잡았는데 저분은 이렇게 잡았구나. 저분은 이런 기도를 하구나. 나도 이 기도 제목을 서로 나누는 거예요. Ito yung word ko na pinanghawakan, ito naman yung pinanghawakan niya, ito yung prayer topic ko, ganyan. So, i-share niyo sa isa't isa. 그러면서 수요 저녁 예배는요. 이제 지금 지서스 패밀리는 여러분 유튜브를 통해서 홈페이지를 통해서 나가는 2부 메시지 주일 1부는 주일날 드리고 수요 저녁 예배는 2부 메시지를 꼭 붙으세요. Pagka Sunday, pwede yung first service message. Kapag ka naman Wednesday, pwede yung second service message yung panoorin niyo. 그러면서 이 주일날부터 이제 받기 시작한 참 오늘 마음 신비에 새겨 넣으세요. At ito ay tatak natin sa puso natin yung 3 days galing doon sa message na tinanggap natin. 왜냐하면 주일과 다음 주일까지 중간에 수요일은요 중요한 날이에요. Dahil nasa gitna ng Sunday ngayon hanggang sa susunod na Sunday, yung Wednesday at mahalaga yung message. 왜냐 아차하면 우리가 나라는 함정 속에 빠져서 나중심으로 살았기 때문에요. 또 나중심으로 빠질 위험이 많아요. Dahil nasanay tayo na laging nakasentro sa sarili natin, madali sa ating mahulog uli sa dating tayo. 그 수요 예배 때 바빠서 못 나오는 사람은요. 내가 이 인터넷으로 이 컴퓨터를 통해서요. 2부 메시지 꼭 들으시길 바랍니다. Kaya kung busy kayo, hindi kayo makatay ng Wednesday worship service, pwede kayong manood sa cellphone nyo o sa computer ninyo. 왜냐 믿음으로 사는 삶은요. 믿음은 들음에서 나는 거예요. Dahil kung nais nating mamuhay sa pananampalataya, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는 거예요. Sa pakikinig sa salita ng Panginoon sa Kristo. 근데 이 하나님 메시지 선포는요. 아무에게나 하도록 하지 않았어요. At hindi lang basta kung kanino i-share yung salita ng Diyos. 모세 때요. 출애굽 공동체 메시지를 이제 아론을 통해서 많이 했어요. Sa panahon ni Moises, sa panahon ng Exodus, yung message ni Lord, pinibigay sa pamamagitan ni Aaron. 근데 아론하고 같은 가문인데요. 내 이름은 고라거든. 고라, 나도 좀 설교 좀 하자. Pero may isa doon nagngangalang Korah. Sabi niya, bakit si Aaron na lang lagi? Ako rin naman, gusto ko rin mag-preach. 하나님은 파스토를 일단 과정을 통해서 세우십니다. At itinatag ng Diyos yung pastor. 하나님이신 예수님도 그리스도로 오셔서 과정을 통해서 임직식을 거쳐 공예배를 시작했어요. Maging ang Panginoon Jesus na dumating bilang Kristo, siya rin ay itinalaga sa tungkulin na iyon at nagpasimula ng ministeryo. 하나님이 사람인 세례 요한을 통해서 세례 받으셨다니까. Maging ang Diyos sa si Jesus ay sumailalim sa pagbautismo ni Juan. 하나님은 질서의 하나님이에요. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. 근데 필리핀에서요 대강 신학교도 공부도 안 하고 임직도 안 받고 벗어난 사람들이 많아. Pero marami na mga cases na kahit hindi nakapag-aral ng seminaryo, hindi pa na-ordain, ay nagli-lead ng mga simbahan. 적당히 하는 사람들에게 하나님이 말씀 주시지 않아요. At hindi lang basta natin binibigay ang mensahe ng Diyos. 나는 지금 신학 강의하고 신학 과정만 지금 30년을 넘게 하고 있어요. At sa bachelor, maging sa masteral degree, umabot na ako ng mga 30 years. 그래도 매주 3편 메시지를 받는데 10년을 기울여 받습니다. Pero every week, 3 messages yung ina-upload natin at ilang taon yung gugugulit pa. 그래서 월화 수목 이런 내 다른 일을 못 해요. Kaya mula Monday hanggang Thursday, wala akong ibang ginagawa. 금요일 메시지를 촬영해서 내보내요. Nagpe-prepare ako para sa message at i-record ng Friday at i-upload ito. 토요일 하루 좀 한가해요 시간이. At magpahinga muna lang ay Sabado. 그래서 내 집 앞에 쓰레기 조장된 데 싹 치우고 밭을 만들었어요. Kaya nilinis ko yung mga dumi na doon sa harapan ng bahay namin at nagtanim ako roon.
거기에 뭐 이 꽃, 저 꽃, 많은 꽃을 만들어 꽃밭을 만들었어요. Di ba mga bulaklak yung tinanim doon? 그 중간에 김장에서 먹으려고 배차이를 좀 심었는데 한국에 지금 날이 아주 많이 추워졌다네. At nagtanim din ako ng pechay para sa kimchi dahil malamig na yung panahon ngayon sa Korea. 그래서 내 필리핀 와서도요, 주님 배차이 심어놨는데 너무 추워서 얼어 죽으면 곤란합니다. 봐주세요. 네, 그런 기도도 해. At pagdating ko dito sa Pilipinas, Panginoon, sabi ko, malamig na ngayon sa Korea, baka mamatay yung tanim ko na pechay, ingatan mo po. 쉽게 말하면 아무리 파스토리고 아무리 선교사라도 뭔가 내가 좋아하는 취미 생활을 필요로 하는 거예요. Kahit na pastor, missionary ka, meron kang isang hobby na na-enjoy mong gawin. 그러면서 사람들을 만납니다. Ganun sa bawat tao, iba-iba. 근데 이발을 하는데 어떤 사람이 장막절을 지켜야 한다네. At halimbawa, nagpagupit ka sa isang lugar at sabihin nila, ganito siya magupit. 그래서 어디 교회 다니십니까 물어봤어요. Tatanong sa'yo, saan ka nagpagupit? 하나님의 교회에 다닌다네. At sabi niya, nagsisimba daw sa church of God. 이 사람이 지금 복음이 완전히 잡탕되어버린 이상한 교회를 다니고 있는 거예요. So, nagsisimba siya sa parang kulto na simbahan. 그래서 내 시간은 없고 4가지 질문을 내 당신한테 적어줄 테니까 성경 많이 읽는다면 답을 한번 찾아내보라. So, sabi ko, okay, marami ka na nabasa ang Bible, may tatanong lang ako, sagutin mo. 왜 인간은 꼭 구원받아야 되는 거야? Ba't kailangan maligtas ng tao? 둘째, 구원은 어떻게 받는가? Paano ka tatanggap ng kaligtasan? 셋째, 구원받으면 어떻게 사는가? At paano ka dapat mamuhay kung naligtas 네 ka 가지 na? 질문을 적어서 성경에 찾아내라고 그랬어요. At sabi ko sa kanya, hanapin mo yung sagot sa Bible sa mga tanong na yan. 근데 보나마나 못 찾을 거예요. At I think hindi niya mahanap. 이제 돌아가면 다시 미장원에 가서 머리를 깎을 거예요. At sa pagbalik ko para uli magpagupit, 답 알아봤냐 물어볼 거예요. sabi ko, nahanap po ba yung sagot? 일단 하나님이 택하고 내가 지금 기도하고 있으니까 이 흑암이 그를 결박하고 못 듣게 하지는 않을 거예요. At dahil pinagpipray ko yung tao na yun, yung kapangyarihan ng kadiliman ay tinalian na. 쉽게 말하면 선교사인 내 오늘의 전도 안에 그 미장원 그 수익이 있어요. At sa loob ng today's evangelism ng isang missionary, kasama doon yung appointment niya doon sa barbershop. 이게 우리가 삶 속에서 붙드는 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도예요. So ito yung nilalaman ng schedule natin, bahagi ng 3 days natin. 그러면서 금요 기도회는요, 꼭 3부 메시지 함께 들으면서 치유 집회와 치유 기도회를 새 가족들과 함께 할 수 있도록 교회가 정례화시키기를 바랍니다. At nawa sa Friday prayer meeting naman natin, pwede natin gamitin yung third message at ganun din sa ating mga pananalangin. 왜 메시지를 이렇게 통일해서 들으라고 그러냐? At yung mga mensahe natin, 여러분 이 메시지 따라서요, 정확하게 따라서 한 3년만 따라와 보세요. subukan lang natin na in 3 years time ay sumunod tayo sa messages na to. 그럼 말씀의 흐름과 응답의 이 내용들이 보이게 돼 있어요. Doon mo mas makikita yung pinaka-flow ng mga mensahe at yung content nito. 그럼 나와 좋은 동력자가 되어져 가요. At magiging mabuti kang worker ng Panginoon. 아무리 내가 좀 잘 안 되더라도 5년에서 10년 따라오면요, 이제는 세계에서 가장 귀한 신학교 교수가 될 수 있어요. At ganun din sa kahit na hindi gano'n kagaling, gano'n sa pagsunod sa mga mensahe natin for 10 years, at talagang ginagamit ng Panginoon yung isang tao na dakilang professor sa isang seminary. 그럼 누구에게나 이 복음을 주면서요, 오늘 붙들고 사는 삶 속으로 인도해 줄 수 있어요. Pag pinawakan natin yung 3 days, tayo gagabayan ng Diyos. 오늘 이 시대에 뭐 여러 가지 이제 명상을 하며 이상한 종교에서 온 세계를 지금 내 피림으로 딱 잡아버렸어요. Sa panahon ngayon ay laganap na yung Nephilim at marami tinuturo katulad na lang ng transcendental meditation. 이제 우리가 오늘 붙들고 묵상 시대를 시편 1편처럼 열어갈 수 있게 되기를 바랍니다. Pero nawa sa panahon na ito ay buksan natin yung Psalm 1 verse 1, yung meditation movement. 그러면요, 시편 1편처럼 우리가 살면 우리의 내 마음 생각이 살고 우리의 영이 모든 것을 살려내는 거예요. Sa gayon ko gagawin natin itong Psalm chapter 1 meditation na ito, hindi lamang yung puso't isipan natin, kaluluwa, maging spirito natin mare-revive. 요셉처럼 어릴 때 누리면요, 어마어마한 일이 더 벌어지는 거예요. Katulad ni Joseph, bata pa lang siya, na-enjoy niya na to. 마음의 중심인 영 안에 우리가 정확한 언약을 담으면요, 하나님이 역사하세요. Pag
Pinangawakan natin yung tiyak na tipan ng Diyos, kikilos ang Diyos sa atin. 그래서 여러분이 하나님의 말씀을 적당히 듣고 이웃집 이상한 사람이 하는 말 듣듯이 듣지 마세요. Kaya huwag nating pakinggan yung ibang sinasabi ng mga karaniwang tao. 하나님이 내게 주신 오늘의 말씀으로 듣으세요. Panghawakan natin yung message na binigay ng Diyos sa atin ngayon. 그러면 예배가 회복되어집니다. Sa gayon, mare-restore ang worship sa atin. 그러면 예배가 여러분이 회복되면요, 24시 임마누엘이 누려지게 돼 있어요. Pag na-restore yung worship sa inyo, ma-enjoy ninyo yung 24 hours na Emmanuel. 주님이 분명 우리에게 약속하셨습니다. 벌써 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Ito'y pangako ng Diyos sa atin, ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. 거기에 마태복음 마지막 장 마지막 절이에요. Ito yung last chapter and last verse sa Book of Matthew. 중요한 내용이죠. Ito yung mahalaga. 거기에 24시 임마누엘을 누리는 거예요. 24 hours, ma-enjoy mo ang Emmanuel. 어마어마한 일이 벌어지게 돼 있어요. Nakitang bagay mangyayari. 이를 붙들고 그리스도의 군사된 다윗은요, 찬양의 삶을 좀 살았어요. At si David, makikita natin na andun yung nakilang bagay sa kanya. 어찌나 찬양의 이 영적으로도 이제 이 능력 있는 찬양이 되고요. 그랬던지 왕 사울이 귀신 들려 어려움 당하는데 그 다윗을 초청해서 찬양을 들었어요. Gano'n kadakila yung pagpupuri niya na maging yung inaalihan sa espiritu na si Saul sa kanyang pagtugtog, ito ay napapagaling. 다윗이 다 불을 켜며 찬양할 때 사울 왕에게 들렸던 악신이 떠나갔다고 그랬어요. Sa pagtugtog niya na alpa, sa pag-awit niya, umaalis yung masamang espiritu kay Saul. 여러분이 무엇이든지 원하는 대로 할 수 있는 비밀이 열려요. Bubuksan yung misteryo na mangyari anumang ibigin mo. 이게 누구 손입니까? Kaninong kamay ba to? 이게 누구 손이에요? Kaninong kamay to? 이게 파스톨 박의 손이면 아무 능력 없어요. Kung kay Pastor Park na kamay ito, ito'y walang anumang lakas. 근데 주 예수 그리스도의 손이 되면 어떻게 됩니까? Pero paano kung naging kamay ito ng Panginoong Jesus? 그게 바로 병든 자에게 손을 얹은 즉 나으리라. Pag pinatong to sa may sakit, makakapagpagaling. 이게 마가복음 마지막의 역사예요. Ito yung sinasabi sa huli sa aklat ng Marcos. 그 나를 주님께 온전히 드리라는 거예요. Ganap na ibigay mo yung sarili mo sa Panginoon. 온전히 그리스도의 사람이 되라는 거예요. Maging ganap na tauhan ka ni Kristo. 이 찬양을요, 좀 하는 우리 심장로님 아들이 있어요. At may isa magaling sa praise, yung anak ni Elder Shin. 시편 23편 찬양을 그가 어릴 적부터 좋아했어요. At sa mga paborito yung awit na Psalm 23. 근데 그 찬양을 가지고요, 독일에 그 아주 큰 극장에 음악 이 가수로 지금 잘 살고 있어요. At ito'y naging isa sa mga kilala na awit niya rin maging doon sa orchestra at siya'y kilalang singer na ngayon. 근데 그가 찬양하면요, 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 하는데요, 은혜가 되더라. At kapag kumanta talaga siya nung Psalm 23, ang content, the Lord is my shepherd, I shall not want, talaga nakaka-touch ng puso. 이게 찬양의 삶이에요. Ito yung buhay ng pagpupuri. 예배할 때마다 내게 주시는 말씀 받는 일이 아주 중요합니다. So mangyayari ito kapag pinahawakan mo yung salita ng Diyos tuwing may pagsamba. 주시는 말씀 붙들 때마다 아멘 아멘 하여 받으세요. At may pagsagot ng amen, amen, yung pagtanggap mo sa salita 여기 ng 지금 Diyos. 아멘 잘 안 하잖아. Ngayon hindi tayo masyado nag-amen. 아멘 하여 말씀이 여러분의 신비에 각인될 수 있게 되길 바랍니다. At nawa may tanim sa puso natin yung mensahe sa pagsagot natin ng amen. 그러면서 중요한 말씀으로 붙드는 거예요. At yung mahalagang mensahe, mapapanghawakan natin. 그러면서 예배 끝나자마자 그룹별로 이 말씀 붙들고 서로 포럼하는 게 대단히 중요합니다. Pagtapos pa lang ng worship, makikita natin na sa pagpo-forum natin, napakahalaga kada team. 그럼 그 받은 말씀을 가지고요, 찬양을 만들 정도로 그 말씀을 붙들면요, 다윗처럼 6일 동안 이 말씀이 내 안에 뿌리 내려지고 삶의 현장에서 응답이 확인되어져요. To the extent na makagawa ka ng mga praise out of the message na pinanghawakan mo within the 6 days na nilipas after worship. 그런 우리에게, 그리스도의 군사된 우리에게 주께서 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이라고 말씀하셨어요. At bilang mga sundalo tayo ni Kristo, ito sinabi ng Panginoon sa ibabaw ng bato na to, itatatag ko ang aking iglesia. 교회는 내가 개척하는 게 아니에요.
Hindi ikaw yung magpa-pioneer ng church. 달락 교회를 파스tor 저리코가 개척한 게 아니에요. Hindi si Pastor Jericho yung nag-pioneer na Tarlac Church. 파스tor 저리코를 통해서 주 예수 그리스도께서 세우시는 것입니다. Sa pamamagitan ni Pastor Jericho na ginamit ng Panginoon Jesucristo. 그럼 파스tor 저리코나 달락 교회들은 오늘의 말씀 붙들고 주님만 바라보면 되는 거예요. Kasi Pastor Jericho sa Tarlac Church, kailangan niya rin panghawakan yung today's word. 그러시면서 주님이요 흑암의 권세가 너를 절대 이기지 못할 것이라고 말씀하셨어요. So ngayon, sabi dito, ang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi makakapanaig sa iyo. 주 예수 그리스도의 이름으로 사는데 흑암 세력은 꺾이게 돼 있어요. Mamuhay ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at magaganap ito sa iyo. 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 네게 주었다고 말씀하셨어요. Binigay na sa atin yung kapangyarihan na pagtagumpayan ng lahat. 천국 열쇠를 네게 주었다고 말씀하셨어요. Binigyan tayo ng susi na kalangitan. 그게 바로 주 예수 그리스도의 이름입니다. Ito yung pangalan ng Panginoon Jesucristo. 우리는 주 예수 그리스도의 이름으로 서는 주님의 거처입니다. At tayo nga nakisa sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 내 이름으로 사는 게 아니라. Hindi tayo nabubuhay sa pangalan natin. 그래서 세 번째로 주님의 군사된 우리에게 맡기신 전도 대상자들이 있어요. And number 3, bilang mga sundalo ni Kristo, may mga pinagkatiwala sa atin na target for evangelism. 주님의 군사된 우리 각 사람에게는요 나를 통해서 복음받아 구원하실 전도 대상자들이 맡겨져 있어요. At yung mga pinagkatiwala na ang Panginoon sa atin para maligtas. 그들은 우리 가족이나 친척, 친구들이나 이웃들이나 직장 동료, 뭐 학교 그부들 뭐 이런 사람들 있죠. Maring kaibigan natin, kapitbahay, kamag-anak, o katrabaho mo, kaklase mo. 적당히 살지 마세요. Huwag nyo lang sila basta lightly tignan. 그들의 이름을 적어 이름 부르며 기도해 주세요. Sulat mo yung pangalan nila sa listahan, tapos ipag-pray mo. 그리고 뭐 이게 이 카톡을 통해서나 여러 가지 통해서 매일 메시지를 주며 기도하세요. At yung mahalagang messages na tinanggap, kumari may bahagi sa kanila. 그러면요, 언약 붙들지 못하고 사는 그들은 세상 임금 마귀의 권세에 묶여 있습니다. At sila nga, makita natin yung kalagayan na hawak sila o natatali sila ng Diablo. 나라는 함정에 빠져 있습니다. Nakahuloy sila sa patibong ng sarili nila. 지옥 권세 아래 눌려서 지옥 가고 있습니다. Nasa, lalong sila ng kapangyarihan ng impyerno. 살 길은 내게 있어요. At nasa iyo yung solusyon para sa kanila. 그 길 그리스도입니다. Siya ay si Kristo. 이 그리스도 이름을 선포하는 거예요. Kaya si Kristo, yung pahayag mo sa tao na yun. 그래서 그가 묶여 있는 나라는 함정에 빠뜨려온 그놈, 나라는 그놈, 저 지옥 권세, 그 원수 악한 마귀의 권세를 꺾어버릴 권세를 주신 것입니다. Patibong ng sarili, kapangyarihan ng impyerno, ng Diablo, tatalian mo ngayon. 그래서 오늘의 전도는요, 그 맡은 그들의 이름을 부르며 매일 기도 드리는 거예요. Ito yung today's evangelism na ipanalangin mo na ma-enjoy mo. 그러면서 그들을 묶고 있는 흑암 세력을 계속 결박시키는 거예요. At patuloy matatalian yung kapangyarihan ng kadiliman sa tao na yon. 이렇게 영적 싸움과 함께 그들을 섬겨주다 보면요, 그들에게 복음의 증인될 기회가 내게 오게 돼 있어요. Sa pagpapatuloy ng spiritual battle, ay makikita mong darating yung time schedule na mabuksan yung puso nila. 바울이 갇혔던 그 감옥의 간수가 형제들아 내가 어찌하여야 구원을 얻을꼬 하고 물어보는 일이 벌어지는 거예요. Maging yung tagapagbatay sa kulungan, doon si Apostol Pablo, nagtanong paano ba siya maliligtas. 그때 간단하게 말해주는 거예요. 구원의 길. Simpleng sinagot sa kanya yung daan ng kaligtasan. 그래서 구원의 길을 5분에도 말할 수 있어야 되고 1시간에도 말할 수 있어야 되고 제가 지금 계속해서 여러분 세 번 메시지 하는데 구원의 길을 하고 있어요. So yung way of salvation na message, pwede mong i-share in 5 minutes, pwede 1 hour. Sa tatlong lectures natin ngayon, ito yung laman. 한국에서는요 어떤 그룹에서요 예수천당 불신지옥 하고 외치는 사람들이 있어요. Sa Korea, may Christian group na ganito sila mag-ebanghelyo. Jesus, langit, at pag unbeliever, impyerno. 마이크로폰 들고요 예수천당 불신지옥 그러고 있어요. Jesus, heaven, tapos non-believing sa impyerno. Ganun yung sinisigaw nila, meron sila microphone. 목사인 나도요 내 한마디 하고 있어 시끄럽다 이 사람아. Kahit nga ako gusto kong sawayin ang inay nyo. 그게 전도가 아니에요. Hindi ganun na pag-ebanghelyo. 물론 예수 믿고 천국 가세요 말해준다면요 틀린 말은 아니겠지요. Of course, hindi naman mali yung sinasabi niya pag naniwala kay Jesus sa langit ka. 그러나 그런 말로 사람 살릴 수 없어요. Pero hindi lang sa salita na yun, maliligtas ang tao.
육신의 삶을 마친 다음에 천국 가기 전에 지금 천국 보좌의 배경을 누릴 수 있는 구원의 길로 인도해 주는 거예요. Pagkatapos ng physical na buhay, bago dumating iyon, ngayon ibahagi mo sa kanya yung daan ng kaligtasan. 지금 하나님과 함께, 지금 예수 그리스도와 함께 사는 축복의 길로 인도해 주는 거예요. Kasama ang Diyos, kasama si Jesus Cristo, gabayan mo sila sa blessing na yun. 이 모든 과정에서 주의 성령께서 역사하십니다. At ikilos ang Panginoon Kristo sa lahat ng ito. 그래서 나를 전도자에게, 전도 대상자에게 보내는 것도 주의 성령의 일이에요. Kaya nga yung pagpapadala ng evangelist, pagkilos sa badal ng Espiritu, ito'y gawa ng Diyos. 그래서 만남 속에 꼭 그렇게 말하세요. 하나님이 나를 당신에게 보내셨습니다. Sa mga tao na mamimit mo, sabihin mo, pinadala ako ng Diyos sa iyo. 왜냐하면 하나님은 당신을 사랑하시기 때문에. Dahil mahal ka ng Diyos. 이게 사실이에요. Ito yung totoo. 내가 뭔가 심심해서 그 만나러 간 게 아니에요. So, hindi lang nainip ako, kaya na-meet kita. 그래서 이 모든 과정에서 성령이 역사하세요. So, sa bawat bahagi nito, kumikilos ang badal ng Espiritu. 그래서 전도는 쉬운 것도 아니고 어려운 것도 아니에요. Ngayon, pag-ebanghelyo, hindi madali, hindi mahirap. 내게 임한 임마누엘 하나님의 축복을 누리고 있으면 전도는 되어지는 것입니다. Pag na-enjoy mo ang Emmanuel, mangyayari naturally ang pag-ebanghelyo. 그러면 오늘 결론요. 내 안에 임하신 천국 보좌의 축복을 계속 누리세요. Sa ating conclusion, enjoy the blessing of the throne that has come upon you. 여러분 이사야 6장 1절로 13절을 보면요. 천국 보좌의 모습이 나옵니다. Sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 13, makikita natin yung imahe ng trono ng kalangitan. 그 천군 천사들이 쫙 깔려 있고 이 하나님의 천국 보좌가 보여요. At andun yung trono ng Panginoon sa kalangitan. 근데 그 어마어마한 천국 보좌가 고린도전서 3장 16절을 보니까 내 안에 임하셨어요. At hukbo ng mga anghel. At sinasabi nga ng Panginoon sa 1 Corinto 3:16 na nanahan sa atin. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하였다는 우리를요. 하나님의 성전이라고 말한 거예요. Nang tinanggap natin ng Panginoon Kristo, ito ay makikita na naging templo na tayo. 우주 만물을 주관하시는 이 천국 보좌와 내 안에 임하신 보좌가 연결되는 놀라운 기적이 지금 우리 안에 임하였다. At dakilang milagro yung dumating sa buhay natin. 그래서 아침에 일어나면요. 여러분 꼭 염려부터 하지 마세요. Kaya pagising mo sa umaga, huwag ka agad mag-worry. 가장 먼저 긴 호흡을 하면서 내게 임한 보좌의 축복을 회복하는 기도를 드리세요. Unang gawin mo yung deep breathing habang nagpe-pray ka na, Panginoon, yung blessing ng trono ng Diyos sa kalangitan dumating sa akin. 그래서 내 방법은 아버지 하나님께 감사합니다. At pagpasalamat ka sa Diyos Ama. 그리고 주 예수 그리스도의 성령으로 저를 충만케 주관하시기를 위해서 기도합니다. Tulad ng prayer ko na, Panginoon, punuin mo ako ng banal na Espiritu. 이러면서 보좌의 축복을 누리며 주님과 함께 아침을 시작하세요. Sa gayon ng pagpapala ng trono, ma-enjoy mo as you start your day. 그러면 낮에는 주님과 함께 사는 이 삶 속에서요, 이 보좌의 축복을 응답으로 확인하는 기도를 누리는 거예요. Sa maghapon, kasama mo ang Panginoon, ma-enjoy mo yung blessing na to. 오늘 여기 왔더니요, 전에 몰랐던 베다니 파스토를 오늘만 보게 됐어요. At hindi ko rin in-expect na kasama rin natin yung pastor from Bethany Church. 저 누구냐? 그랬더니 베다니 파스토. At sabi sa akin, siya ay nagpa-pastor doon. 이것도 이제 보좌의 응답 속에서 누리는 축복이에요. Ito yung blessing na ma-enjoy natin 할렐루야. sa Panginoon. 그래서 모든 이 삶을 하나님이 나와 함께 계시며 하나님의 역사하신 것을 확인하는 기도를 누리는 거예요. So enjoy mo yung prayer na makita mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. 그럼 누구든 밤에 이제 잠자리에 들잖아요. At sa sino man sa atin sa bawat panahon. 그럼 밤에 잠자리에 들기 전에 오늘의 삶을 되돌아보면서 일기를 간단히 좀 쓰세요. Bago ka matulog sa gabi, i-review mo, balikan mo yung maghapon mo, tapos magsulat ka sa diary mo. 내가 붙든 오늘의 말씀이 어떻게 이루어져 가는지를 점검하면서 주님 품에 안겨 자는 것입니다. So i-check mo ulit paano ba nag-flow yung today's word mo sa maghapon, and then with that state, matutulog ka. 이렇게 삼오늘의 삶을 기도로 누리면서 이제 밤에는요 마무리하며 다음 날 스케줄 속에 만남을 준비하는 거예요. In prayer, may enjoy mo yung 3 days, at sa gabi pa lang na yun, ihahanda mo na yung schedule mo for tomorrow. 이게 주님과 함께하는 삶의 기본입니다. Ito ay basic na bagay para ma-enjoy mong kasama mo ang Panginoon. 짧게라도 꼭 하시기를 바랍니다. Okay lang kahit maiksing oras lang. 이게 안 되어지면요 또 나중심으로 그냥 대강 살아.
Pag hindi mo to ginawa, babalik ka na naman, sentro ka na naman sa sarili mo. 염려하며 근심하며 시기하며 질투하며 그냥 살아. Inggit, selos, reklamo, worries, yun na naman ang buhay mo. 그건 돼지보다 못한 삶이에요. So, mas masahol pa sa baboy yung ganung buhay. 돼지는 잘 처먹고 살쪄서 삼겹살이라도 주지. Yung baboy, pag pinakain, tataba siya, pwede mo pa isamgyupsal. 염려하며 나중심으로 사는 나를 통해서는 아무런 일도 일어나지 않아요. 오직 마귀의 일만 일어나는 거예요. Pero ikaw na lagi nag-aalala, ano mangyayari? Lagi na lang yung gawa ng Diablo mangyayari sa buhay mo. 혹 어려운 문제나 잘 안 되는 상황에 봉착했습니다. May problema ba kayo? May kahirapan kinakaharap? 그걸 내가 해결하려고 애쓰지 마세요. Huwag mo lang sikapin lutasin sa sarili 그냥 mo. 솔직히 주님께 온전히 맡기고 주님 주의 성령으로 충만케 주관해 주세요. Totoong isuko mo sa Panginoon, hingin mo, Panginoon, punuin mo ako ng banal na Espiritu. 그렇게 맡기며 기도하면요, 응답이 그 속에 들어있어요. At kapag nag-pray tayo, yung mga sagot darating sa buhay natin. 진짜 응답이 그를 통해서 내게 오는 발판이 되는 거예요. Yung tunay na sagot, makikita mo sa buhay mo. 나도 코로나 때요, 몸 완전히 이제 망가지고, 파스톨 엘리제가 또 일찍 소천했어요. During the pandemic, doon ako nagkaroon ng matinding sakit. Yun din yung time na tinawag ng Panginoon si Pastor Eli. 나도 이제 비행기 타면서 한국에 와야 되나 비행기 타면서 짐을 올렸는데 내릴 때 올리려고 그러니까 손이 말을 안 들어. Pauwi ako ng Korea noon at yung luggage bag ko inangat ko sa compartment. Tapos hindi ko na magalaw yung aking 그때 집이 없어 내 braso. 친구 목사 집에 이제 신세를 지는데요. 친구 목사가 그러더라고. At sinabi nung isang pastor, 내 아버지가 그때 내 젓가락들도 못했거든. 내 아버지가 그 정세로 1년 고생하다 돌아가셨어. at sabi ko, nahirapan din ako noon kasi hindi ko magamit yung kamay ko para sa kutsara o sa chopsticks. At balita ko rin, yun, naghirap din si Pastor Eli, nagkasakit na matay. 은행 부채 어마어마하게 밀려있지. 몸은 상했지. 이제 길이 없어요. So, ang dami kong utang sa bangko, may sakit ako, wala nang way para sa akin. 병원에 갈 돈도 없어. Wala na akong ibang asahan. 그래도 한국은 참 나라가 좋은 나라가 됐어요. Pero ang Korea ay mabuting bansa. 내가 차 중고로 파는 데 가가지고요. 카니발 승합차를 4년 할부로 돈 없이 샀어요. So, wala man akong cash. May second hand ako na nabili na isang sasakyan na huhulugan mo for 4 years. 그거 차 뒤에 싹 뜯어버리고 거기다 이제 이 스티로폼을 깔고요. 거기서 자면서 전국을 돌며 전도 사역을 시작했어요. So, ginawa ko yung ba na yung ginawa ko siyang camping car. Lagyan ko ng higaan, foam sa likod. Tapos, umikot ako sa buong Korea para mag-evangelize. 사모님 좀 같이 다니자니까요. 싫어요. 하고 필리핀 돌아버렸어요. At sabi ko kay Ma'am Hana, samahan ako, pero ayaw niya. So, 내가 혼자 다녔어요. ako lang mag-isa. 전도 대상자가 한 100명 이름 적어놨어요. Meron akong listahan ng mga target for evangelism, about 100 people. 아니 내 친구들이 다 죽어. 이제 얼마 몇 명 안 남았어. At nung chinek ko, binisita ko sila, ilan na lang. 가까운 친척들도 못 만난 사람 너무 많아. May mga malapit din akong relatives na na-discover ko, hindi ko na nami-meet. 만나야 될 사람 100명 정도 적었어요. About 100 yung nasa listahan ko na sinulat ko. 하나님 나를 불러가시면 불러가시고 죽기 전에 이들에게 복음은 한 번씩 전해야 되겠습니다. At dahil may sakit ako noon, sabi ko, Panginoon, kung tatawagin mo ako, tawagin mo na ako. Pero bago mo ako tawagin, hayaan mo munang maibanghelyohan yung mga tao na to. 그 차로 다니면서 차에서 자면서 차에서 밥해 먹으면서 만나고 다녔어요. So, ganun ginawa ko, nag-iikot ako, doon ako kumakain, natutulog sa sasakyan ko. 근데 한 3분의 1 정도 영접하더라고요. And 1/3 dun sa listahan ko yung tumanggap sa Panginoon. 그들은 지금도 내 카톡으로 양육을 하고 있어요. And until now, I'm doing follow-up, nurturing sa kanila through Kakao Talk. 근데 희한한 일이 벌어졌어요. Pero kakaibang bagay nangyari. 나는 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙들고 그냥 죽으면 죽으리라고 돌아다녔어요. Pinakuha ko yung today's word prayer evangelism and ang resolution ko noon, kung mamamatay ako, basta nag-ikot ako. 근데 필리핀에 자립사고 한다고 실수했던 그 모든 실패를 은행 부채를 하나님이 이상하게 갚아주시더라고요. Pero nakakapagtaka yung Panginoon yung nag-solve din ng mga pagkakautang namin sa bangko, lahat yun nabayaran. 집이 없어서 차에서 잠자며 왔다 다녔는데요. 살 집을 마련해 주시더라고요. Wala akong sariling bahay, natutulog ako sa sasakyan, pero ang Diyos yung nagbigay din ng bahay sa amin.
몸에 병도요 다 나아버렸어요. At maging yung sakit ko, napagaling din. 그때부터 시작했던 운동이요. 내가 지금 푸시업 한 100번 이상 한다니까. Sabi ko sa inyo, 100 push-ups, kaya ko pa. 근데 달리기는 잘 안 됐어요. 아랫배가 좀 나와. Pero hindi na masyado sa pagtakbo kasi medyo malaki na yung tiyan. 잔도 좀 달리기 좀 하시기를 바랍니다. At nawa si John din ay mag-exercise. 그리고 하루에 푸시업 한 몇 개씩요. 계속 하다 보면요. 금방 100개 이상 할 수 있겠더라고요. So mga push-up, kung lagi mo ginagawa to, madelay mo na gagawin yung 100 push-ups. 몸 관리도 잘 해야 된다 그 말이에요. Ibig sabihin, maging katawan natin, alagaan natin. 주님이 나를 불러가시기 전까지는 건강을 유지하며 쓰임받게 하여 주옵소서. Naway maintain natin, maging kalusugan natin bago tayo tawagin ng Panginoon. 근데 선교사가 돈도 없는데요. 괜히 병원에 입원해가지고 이제 자식들 못 살게 굴면 되겠습니다. At halimbawa, mayroong isa na nagkasakit at walang makapaglaki ng mga anak. 그래서 어려운 문제 속에 모든 응답이 다 들어있다는 것을 지금 말씀드리고 싶어요. Pero next question sa atin, anumang problema yung dumating, lahat ay nasa kasagutan sa salita ng Diyos. 아무리 어려운 문제가 왔더라도요. 주님께 온전히 맡기고 나는 사모를 붙들고 감사해 보시길 바랍니다. Anumang problema, isuko mo sa Panginoon at gawin mo yung 3 days. 근데 그게 큰 문으로 열리게 되더라고요. At ito'y mabubuksan bilang malaking pintuan para sa'yo. 그래서 지금 5년 동안 성경 66권 강해가 지금 지서스 패밀리 닷넷이나 지서스 패밀리 TV에 지금 수록돼 있어요. And for 5 years now, patuloy tayo nag-upload ng mga messages natin sa JesusFamily.net, Jesus Family TV. 네, 자부합니다. 어떤 선교사, 어떤 목사도 그런 작품 아직 못 만들었어요. Na hindi pa ito nagagawa ng ibang mga other pastors or other missionaries. 이 큰 사랑과 은혜 속에 들어왔는데도요. 우리는 자꾸 쏙습니다. Tayo madaling madaya ng mga bagay na nararanasan natin. 쏙는 이유는 딱 하나예요. 내가 나의 주인 되어 나에게 쏙습니다. Kahit na pumasok na tayo sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos. 내가 누굽니까? Sino na nga ba tayo? 본질적으로 마귀의 종이에요. Dati alipin tayo ng Diablo. 더 본질은 하나님의 종이었어요. At tayo ngayon ay tauhan na ng Diyos. 근데 내가 나의 주인 되었어요. Pero dati tayo yung Panginoon ng buhay natin. 나는 가난해, 못해. Mahirap ako, hindi ko kaya yan. 나는 부자야, 뭐든지 할 수 있어. Mayaman ako, kaya kong gawin lahat. 나는 대단한 인물이야. 이래 목에 힘주고 교만한 패망의 선봉. Magaling ako, matagumpay ako, kaya mayabang. 한국에서도요. 동창들 모이면요. 내가 누군지 알아? 하면서요. 뽐내는 사람이 있어요. Sa Korea din kapag nagkatipon-tipon, sabihin, alam mo ba kung sino ako? 저한테 속는 거예요. So, nidadayo sila sa sarili nila. 결국 나에서 빨리 벗어나야 돼. Mabilis ka na lumaya sa sarili mo. 그런 마귀에게서 벗어나게 돼. At makakalaya ka sa Diablo. 오직 그리스도 붙드는 길이에요. Ito yung paraan para panghawakan tanging si Kristo. 그리 되면요. 매주 예배하는 시간이 최고의 시간입니다. Every week, yung oras ng pagsamba, ito yung the best na oras sa atin. 경제의 응답은 하나님이 하시는 거예요. At ang Diyos ang gagawa sa lahat. 내가 열심히 벌어가지고 뭐 경제 응답 받는 거 없어요. Hindi dahil sa sobrang sikap mo, tumanggap ka ng financial na blessing. 모든 것이 하나님의 것임을 인정하고 하나님과 이 구자를 같이 쓰는 것이 바로 11조예요. At kilalanin mo lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Anumang bagay na meron ka, ibigay mo yung ikapu sa Diyos. 예배 드리는 성도가 11조 안 하는 것은 하나님의 것을 도둑질하는 것이라고 말라기에 분명히 이야기했어요. Iba man yung sinasabi sa Malakias, sumasamba ka kung hindi mo binibigay yung tithes mo, ikapu mo, pinagnanakawan mo ang Diyos. 성경에 분명히 기록되어 있는 하나님께 도둑질하는 것이라는데 나는 하나님께 도둑질을 합법적으로 하면서 교회 다닌다고 다니고 있어요. Malino sinasabi na pag nanakaw yun sa Diyos, pero ikaw kahit nagsisimba ka, yun ang ginagawa mo. 왜 11조를 못합니까? Bakit hindi magawa? 내가 나의 주인 되니까 못하지. Kasi ikaw pa rin yung Panginoon ng sarili mo. 그러면 결국은 하나님과 나와는 경제적으로도 상관이 없어요. Kaya maging sa financial, wala kang ugnayan sa Diyos. 내가 11조를 안 하니까 교회는 어떻게 돼요? Dahil hindi ka nagta-tithes, ano nangyayari? 파스터 사례비는 누가 줍니까? Sino magbibigay ng honorarium para sa pastor? 12지파가 11조를 해서 제사장에게 드리는 거예요. 11조예요. At makita natin, maging yung 12 lipin ng Israel, nagbibigay sila ng ikapu nila para sa mga pari. 근데 필리핀은요. 성도들이 헌금을 잘 안 하니까 교회에 꼬리 아니야. Pero sa Pilipinas, hindi sila gano'n nagbibigay ng kanilang mga ikapu. 내 파스터 발한테 부탁했습니다. Kaya ni-request ko kay Pastor Val,
제발 좀 11조 좀 하라고 그래라. Yung patungkol sa tithes. 그리고 각 교회에서 11조, 교회 헌금의 11조를 덤부로 좀 보내라. Bawat church natin, mag-send tayo ng tithes natin sa ating headquarters. 나도 지금 30년을 이렇게 봉사했는데 나도 필리핀에서 좀 먹고 살자. So 30 years na tayo rin na nag-volunteer sa gawain ng Panginoon at tayo naman din ay balikan ito. 근데 아직 각 교회별 11조가 안 올라와요. Pero wala pa rin mga, hindi pa nangyayari yung 10% na binibigay ng ating mga simbahan. 왜 안 올라온 줄 알아요? Alam ko kung bakit hindi pa nagkakaroon. 어려움에 묶여있기 때문에. Dahil nakatali sa mga kahirapan. 주님께 묶여야지. Dapat na ipagkatiwala natin 왜 sa 어려운 현실에 묶입니까? Bakit ka natatali sa kalagayan mo? 주님께 묶인 증거로 주님의 것 주님께 드리오니 받으시옵소서. 11조 헌금하는 거예요. Sa pagbibigay mo ng tithes mo, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo, tanggapin mo po ito. 그러면 주님은요 차고 흔들어 넘치도록 부어 주시겠다고 약속하셨어요. At pinangako ng Panginoon ay ibabalik niya sa iyo ng higit, siksik at liglig at umaapaw. 그래야 나도 여러분 덕에 조금 목에 이렇게 좀 풍성하게 살 수 있지 않겠어? Na maranasan din natin yung kasaganaan. 본래 일반 교단에는요 나이 70 넘으면 은퇴해야 됩니다. Sa karaniwang mga denomination, kapag 70 years old ka na, magre-retire ka na. 나도 75 됐어요. Ako'y 75 na. 근데 필리핀에서는 네가 뭐 지원 받을 여망이 없어. Pero wala akong natatanggap na support galing sa Pilipinas. 근데 하나님만 바라봅니다. At sa Panginoon lang ako tumitingin. 근데 기도는 그렇게 해요. Pero dapat na manalangin. 필리핀에 있는 우리 지서스 패밀리 교회들이 든든히 세워지게 하시고 헌금을 11조도 범부로 바칠 수 있게 하옵소서. Panginoon, itatag mo po, patibayin yung mga churches sa Pilipinas para makapagbigay sila ng ikapu nila para sa headquarters. 그래서 여러분 예배에 꼭 성공하시길 바랍니다. Una, magtagumpay kayo sa worship. 예배 성공이 미리 헌금하는 거예요. At bilang bahagi ng tagumpay, magbigay kayo ng offering ninyo. 옛날 내 자주 이야기했잖아요. 한국은 돈이 없었어요. 성미를 밥하는 쌀을 10분의 1 따로 떼서 헌금을 했다는 거예요. Dahil ko inuulit sa inyo, dati sa Korea, dahil walang financial na pera, yung tithes nila, yung bigas na isasaing nila. 근데 나중에 돈이 좀 생겨서요. 그걸 헌금할 텐데 돈이 워낙 꾸깃꾸깃해. 그걸 대리미로 다려가지고 헌금했어요. And later on, dahil kulubot yung bill, yung pera, itaplantsahin pa nila yun bago nila ibigay sa basket. 그러다 나중에 은행이 좀 발달하니까요. 이제 헌 돈 은행에서 새 돈으로 좀 바꿔주세요 해서 새 돈으로 바꿔가지고 헌금을 했어요. Pero develop na, di ba, yung pera galing sa bangko, bago yon. So, kung luma na, ipapalit nila sa bangko yung bago yung i-offer nila. 그게 우리 어릴 때부터 해왔던 헌금의 역사입니다. Ito yung gawain ng pag-offering na natutunan namin mula pagkabata. 여러분 하나님과 경제를 함께 쓰시기를 바랍니다. Nawa yung financial ninyo, gamitin nyo to kasama ang Diyos. 가난한 선교사 경제 좀 나눠 쓰려고 애쓰지 마세요. So, wag lang natin gamitin ito kasama ng mahirap din na missionary. 이제 필리핀에서도 선교사를 도울 수 있는 입장이 될 수 있게 되길 바랍니다. At nawa mula sa Pilipinas, ay ma-reach din natin yung point na tayo naman yung makakatulong sa missionary. 혹시 여러분이 이제 3일 저녁 금요철에 바빠서 못 오는 사람들은요. 그래 플랫폼에 들어와서 2부, 3부 메시지 꼭 들으세요. At kung busy yung iba sa atin dahil sa trabaho, yung ilang messages natin, second service, third message, pwede nating panoorin yon sa ating 그리 mga 되면 이제 channels. 여러분을 통해서요. 이 필리핀과 여러분이 사는 지역과 전 세계가 살아나는 역사가 시작될 것입니다. At saan man tayong lugar sa Pilipinas, mangyayari yung gawain ng pagliligtas sa atin. 메시지 오래 하면 사모님이 제일 싫어해요. At pinakaayaw ni Ma'am Hana yung nagtatagal tayo sa message. 왜냐하면 유튜브로 올리려면요. 한 30분에서 40분이 제일 좋은데 50분, 1시간 넘어가면 곤란해져요. At masyado nang mahaba kapag in-upload ito. 그래도 여러분 지금 1년 만에 이렇게 봅니다. At it's been a year bago ko uli kayo nakitang muli. 거기다 베다니 파스토는 오늘 처음 봤어요. At yung pastor sa Bethany, first time ko siyang nakita. 오늘 여러분에게 준 이 새 메시지는요. 여러분 잊지 마세요. At huwag natin kalimutan yung message na tinanggap natin ngayon. 그래서 인터넷에 올려놓겠습니다. I-upload natin ito sa internet. 그래 못 들은 사람 저 아리엔도 교회 또 꼭 듣도록 하세요. At sikapin din natin na marinig din ito ng ibang church natin. na 라이반 wala 교회 kayo. 꼭 듣도록 하세요. At
meriendo, laiban. 이제 메시지 말씀 붙들고 일어서야 돼. Dapat na panghawakan yung message at tumindig tayo. 여러분을 통해서 지옥과 이 필리핀과 세계가 살아나는 역사가 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. I bless you sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na mangyari mailigtas yung lugar natin, ang Pilipinas at ang buong mundo. 기도하십시다. Let us pray. 아버지 하나님 감사합니다. Diyos Ama, salamat po. 이렇게 남은 자들이 렘넌트로 함께 모일 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat sa pagpapala mo na magkaroon kami ng gathering para sa mga remnants. 이제는 내 힘으로 사는 삶이 아니라 믿음으로 사는 삶의 시작을 할 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat sa bagong pasimula na hindi na kami namumuhay sa sarili naming lakas, kundi sa lakas na ng Panginoon. 오직 주 예수 그리스도 모시고 삶 오늘 붙들고 승리하는 삶이 시작되게 하옵소서. Nawa tanging ang Panginoon sa Kristo, panghawakan namin at masimula na ma-apply namin ang 3 days. 이를 방해하는 모든 흑암 저주의 세력은 주 예수 그리스도 이름의 원한이 떠나갈지어다. Kapag rin ang kadiliman humahadang, ipatuloy namin napalis natin yan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.